Tandaan, pag sinabing pagpapala mga kapatid, hindi lang po yan pera. Ha? Ang pagpapala, hindi lang po laging pinansyal. Ang pagpapala ay sa buong aspeto ng buhay natin, sa lahat ng aspeto. Ang aspeto ng buhay natin mga kapatid, hindi lang naman tungkol sa pinansyal. Amen po? Sabi nga po ng ating Panginoong Hesus, ang pera daw ay maliit na bahagi lang ng iyong buhay. Amen po? Hindi yan ang buhay mo. Marami pang bahagi ang buhay mo. Amen po? Kahit marami kang pera, pero ba't ka naman ng sakit, saan mapupunta ang pera? Ha? Sa gamot. Sa pagpapagamot. Napansin niyo po, malakas ka nga, pero malakas nga ang pasok ng pera, pero malaki naman ang butas ng iyong sisidlan. So yung pumapasok, lumalabas din kasi doon na pupunta sa pagpapagamot, di ba? So, you have to realize mga kapatid, kailangan po natin ma-realize ito, mapagtanto ang ating isip, na hindi lang naman pera ang pagpapala. Yung wala ka ng sakit, pinagpala ka na ng Panginoon. Amen? Yung wala kang sakit, pinagpala ka. Alam niyo po, magastos magkasakit. Di ba? Magastos ang ma-ospital, tapos resistahan ka ng doktor ng mga ang mamahal na mga gamot. Yung ipon-ipon mo, doon lang napunta. Pero, tignan nyo ang sarili ninyo, malusog ka. Pinagpala ka na ng Panginoon. Amen po? We have to realize that. Dahil kung wala kang sakit, kahit wala kang pera, magkakapera ka. Dahil pwede kang magtrabaho, dahil wala kang sakit. Amen? Diskarte lang yan. Kaya mas mapalad ang tao kahit walang pera, basta malusog. Kaysa naman marami kang pera, pero ba't ka ng sakit? Amen? Kasi kung malusog ka at wala kang sakit, pwede kang magtrabaho. Pwede ka dumiskarte at pagpapala. Dumadating, pinansyal. Amen po? Remember this, when we give the grace way, we become channel of His provision, leading others to glorify God. So hindi po tayo timba, tayo dapat ay alulod ng pagpapala. Kaya huwag imbak ng imbak. Hindi po masama mag-imbak. Hindi po. Pero huwag imbak ng imbak, padaluin mo din yung pagpapala. Halimbawa, another illustration. Yung kamuting, ano baga? Yung kamuti. Ang kamuti, yung talbos ng kamuti. Sabi ng mga agriculturist, ang kamuti daw, pag pigtatalbusan mo yan, mas lalo iyan nagiging marambong. Amen? Pag pigtatalbusan mo ang kamuti, mas lalo siyang nagiging madambaon. Pero pag dahil mo yan pinabayaan mo lang, maluya ang damba niya. So, payabungin. Amen? Yumayabong habang tinatalbusan. Ganun din po mga kapatid ang ating buhay. The more na tinatalbusan mo, ibig sabihin, the more na nagre-release ka, nag-share ka ng blessing, the more din naman pinapayabong ng Diyos ng pagpapala ang buhay mo. Amen? Amen? So number 2, grace way giving, trust in God's supply. Number 3, grace way giving reflects Christ's generosity. Ang grace way giving ay nagre-reflection ng generosity ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo po talaga ang best example ng generosity. Kaya kapag ikaw po ay nagbibigay, nire-reflect mo o ipinapakita mo ang generosity ni Kristo. Jesus is the ultimate example of grace way generosity. He gave up everything so that we could receive salvation, blessing, and favor. Amen? Ginibab, ibinigay ni Kristo ang lahat-lahat, maging ang kanyang sariling buhay para sa atin upang tayo naman ay tumanggap ng kapatawaran, tumanggap ng kaligtasan, tumanggap ng kagalingan, tumanggap ng pagpapala, pabor, kaunlaran sa buhay sapagkat si Kristo ang nagpakita una ng grace way generosity. Amen po? Kaya wala lang dadakila pa sa halimbawa na ipinakita ng Panginoon sa atin, yung kanyang dakilang sakripisyo at ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Siya ang ating huwaran, siya ang ating pinamamarisan, at siya ang ating sinusundan. Kaya nga ang tawag sa atin ay mga Kristiyano. Ibig sabihin, followers of Christ. Ibig sabihin, tinutularan natin yung hakbang
ng ating Panginoong Kristo. Amen po. Followers. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Tignan niyo po ang biyaya ng ating